Panginoon ng Sabat. Pag-aralan po natin ito mula sa Marcos chapter 2, verse 23 hanggang verse 28. Ang mga salin po ng Biblia na ating gagamitin, ang Bagong Biblia at New King James Version. Sa mga nakaraang pag-aaral natin sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, paulit-ulit nating nakikita ang isang mahalagang bagay. Habang ipinapahayag ni Jesus ang kanyang kakayahan at ang kanyang pagkakakilanlan, lalong lumilitaw ang kanyang otoridad. Sa Marcos chapter 1, nakita natin ang kanyang otoridad sa pagtuturo, otoridad sa masasamang espiritu, maging sa karamdaman at sa pagpapagaling. Sa Marcos chapter 2, nakita natin ang kanyang otoridad na magpatawad ng kasalanan. Nakita din po natin na tinawag ni Jesus si Levi, nakisalo siya sa mga maniningil ng buwis at sa mga itinuturing ng lipunan na mga makasalanan. At nang questionin ang Panginoon tungkol sa pag-aayuno, pinakita ni Jesus na ang kanyang pagdating hindi simpleng pagdaragdag sa lumang relihiyosong sistema, kundi dumating si Jesus, dumating ang Mesyas upang isagawa ang layunin ng Diyos. At ngayon po sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin sa Marcos chapter 2, muli nating makikita ang pagtutol ng mga church leaders. Mga leader ng pangrelihiyon tumututol sa ating Panginoong Hesus. At sa pagkakataong ito, ang usapin ay tungkol po sa Sabat. Ano po ba yung Sabat? Ang Sabat ay isang mahalagang bahagi ng kautusan ng Diyos sa lumang tipan para sa Israel. At tumututol ang mga Pariseo sa ginawa ni Jesus at ng kanyang mga alagad, hindi dahil sa may problema po yung kautusan ng Diyos, kundi tumututol yung mga Pariseo dahil sa kanilang maling paggamit o dahil sa kanilang maling pag-interpret sa kautusan. Sa halip na akayin ang mga tao sa papalapit sa Diyos, naging mabigat na pasanin pa yung kautusan kapag inuuna o kaya kapag ipinapantay ang yung bang ipinapantay sa salita ng Diyos yung tradisyong gawa ng tao lamang. Ang pangunahing katotohanan po na bibigyang linaw sa ating pag-aaral na ito ay si Jesus ang Panginoon ng Sabat. Kaya ang tunay na pagsunod sa Diyos dapat nakabatay sa salita ng Diyos at sa pagkakilala sa otoridad ni Kristo. Hindi po sa mga tradisyong gawa ng tao o kaya mga tradisyon at tuntunin na isinusulong at inimbento ng mga church leaders lamang. Bago po natin isa-isahin ang mga talata, tingnan muna natin ang background o kailangan muna nating maunawaan o kaya sariwain kung ano ba ang Sabat ayon sa kasulatan. Sa 10 utos ng Diyos, sinabi po sa Exodus chapter 20 sa verse 8 hanggang 10, basahin po natin ang verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Sa verse 9, 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Sa verse 10, ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Ayon po sa mga talata, ang Sabat ay bahagi ng 10 utos ng Diyos na sinasabi, isang araw ng pamamahinga. Huwag kang gagawa ng anumang gawain na ang Diyos mismo po ang nagtakda para sa mga Israelita. Kaya lamang po sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng maraming interpretasyon at tradisyong panrelihiyon tungkol sa kung ano yung itinuturing na gawain sa Sabat. At sa mga tradisyong ito, yung mga tradisyon na nakasanayan, yun ay ang naging sukatan ng pagsunod para sa mga leader ng relihiyon, para sa mga church leader tulad ng mga Pariseo.
Kaya sa Marcos chapter 2 na ating pag-aaralan, ang tunay na issue po ay hindi lang ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Sabat, kundi sino ang may karapatan at sino ang may otoridad na magpaliwanag ng tunay na layunin ng Sabat. Si Jesus ba o ang mga Pariseo ba? Pakinggan po natin ang sagot ni Jesus sa pagtatanong ng mga Pariseo. Sa unang punto ng ating aralin, ang mga Pariseo ay nakatingin sa tuntunin, hindi sa layunin ng Sabat. O kaya ang mga Pariseo ay nakatuon sa kanilang sariling interpretasyon ng Sabat. Sa verse 23, Marcos chapter 2. Nang isang Sabat, nagdaraan siya sa mga bukiri ng trigo, at samantalang sila'y nagdaraan, ang kanyang mga alagad ay nagsimulang pumitas ng mga uhay. So ganito po yung tagpo. Napadaan si Jesus, kasama niya yung kanyang mga alagad na napadaan sa mga bukiri ng trigo. Habang naglalakad, namitas ng mga uhay ang kanyang mga alagad. Hindi naman literal na trabaho talaga, katulad ng pag-aani. Namitas lamang ng mga uhay habang naglalakad para makakain. Sa ganyang tagpo po, ang tingin na ng mga Pariseo, isa itong paglabag sa Sabat. Bakit? Dahil para sa mga Pariseo, ang pamimitas ng uhay, may ituturing na itong gawain. Kaya sinabi ng mga Pariseo sa verse 24, sinabi sa kanya ng mga Pariseo, tingnan mo, bakit nila ginagawa ang hindi ipinahihintulot sa araw ng Sabat? Ano po ba yung hindi ipinahihintulot kapag araw ng Sabat? Ang paggawa ng gawain. Para sa mga Pariseo, paglabag sa kautusan ang ginagawa ng mga alagad ni Jesus na pamimitas ng uhay sa araw ng Sabat. Ngunit ang ginagawa bang pamimitas ng mga alagad ay direktang ipinagbabawal ng kautusan? Ang pamimitas ng uhay hindi po pinagbabawal. Hindi direktang ipinagbabawal ng kautusan ang simpleng pamimitas ng uhay habang naglalakad. Sa katunayan, may malinaw pang ang pahintulot ito. Basahin po natin itong Deuteronomy chapter 23 verse 25. Kapag ikaw ay lumapit sa nakatayong trigo ng iyong kapwa, mapipitas mo ng iyong kamay ang mga uhay. Ngunit, huwag kang gagamit ng karit sa nakatayong trigo ng iyong kapwa. You may pluck the heads with your hand. Hindi ipinagbabawal, kundi pinapahintulutan pa dito sa talatang ito. Ibig sabihin, sa karaniwang kalagayan na sa karaniwang araw, hindi ipinagbabawal ng Deuteronomy chapter 23 verse 25 ang pagpitas ng uhay gamit ang kamay upang makakain. Ang ipinagbabawal po, paggamit ng karit upang anihin ang nakatayong trigo ng kapwa. Yun yung ipinagbabawal. Ngayon, ang tanong po, sa Marcos chapter 2, may ibang usapin. Ano yung katayuan ng pagpitas ng uhay kapag araw ng Sabat? Dahil nga ang araw ng Sabat ipinag-uutos bilang araw ng pamamahinga. Ganito po yung nakasulat sa Exodus chapter 20 verse 10. Sinasabi po dito, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito, huwag kang gagawa ng anumang gawain. No? Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. In it, no, sa araw ng Sabat, you shall do no work. Huwag kang gagawa ng anumang gawain. At sa Exodus chapter 34, sa verse 21, ganito naman po ang nakasulat. 6 na araw na gagawa ka, ngunit sa ikapitong araw ay magpapahinga ka. Sa panahon ng pagbubungkal at sa pag-aani ay magpapahinga ka. Pinapakita sa talatang ito na maging sa panahon ng pagbubungkal, sa panahon ng pag-aani, ang ikapitong araw, araw ng pamamahinga. Kaya malinaw na hindi dapat gawing ordinaryong araw ng pagtatrabaho ang
Sabbath. No, in plowing time and in harvest, kapag 7th day na, you shall rest. Ang kautusan po ay malinaw na nagbabawal sa ordinaryong paggawa at maging sa gawain ng pagbubungkal at pag-aani kapag araw ng Sabat, na magpahinga. Ngunit ang particular na tanong sa Marcos chapter 2, kung ang simpleng pagpitas ng ilang uhay habang naglalakad, dapat bang ituring na gawain na yon? May turing ba na isang uri ng paggawa? O uri ng pagtatrabaho na? O kasama na ba sa pagbubungkal at pag-aani ang pagpitas ng uhay? Dito po pumapasok ang interpretasyon ng mga Pariseo. Para sa mga Pariseo, ang ginawa ng mga alagad na pagpitas ng uhay, paglabag yon sa Sabat. Ang kanilang pangangatwiran nakabatay sa sarili nilang interpretasyon na itinuturing nilang ang pagpitas ng uhay ay isang anyo na ng pag-aani, na ang pag-aani ay itinuturing ng isang gawain. So ayon sa mga Pariseo po yon. Kaya ganito yung tanong nila sa Marcos chapter 2 verse 24. Tingnan mo, bakit nila ginagawa ang hindi ipinahihintulot sa araw ng Sabat? So ang usapin po dito, kung ang ginawa ba ng mga alagad ay dapat ituring na gawain o trabaho na ipinagbabawal sa araw ng Sabat. Ang naging problema ay kung paano ipinakahulugan ng mga Pariseo ang nakikita nilang ginagawa ng mga alagad at iniugnay nila yon sa Sabat. May sarili silang interpretasyon kung ano po yung lawful at unlawful sa Sabat. Hindi nila nakita o binigyang halaga yung pangangailangan ng mga alagad. Hindi nila nakita o binigyang halaga yung ayon sa sitwasyon at pangangailangan ng mga alagad. Hindi rin nakita ng mga Pariseo kung ano ba yung layunin ng kautusan at kung ano yung layunin ng Sabat. Dahil ang mahalaga para sa kanila, para sa mga Pariseo, ang kanilang pamantayan at tuntunin ay dapat masunod. Mukhang pangkaraniwang usapin o ordinaryong issue lamang ito, ngunit dapat din po nating unawaing mabuti para maging maingat tayo. Dahil may panganib na mahulog tayo sa pagiging ugaling Pariseo o yung bang maging modern day Pharisees tayo. Na may mabuti tayong hangarin, yung masunod ang salita at kautusan ng Diyos, ngunit kapag hindi tayo naging maingat, maaring mangyari na yung ating sariling interpretasyon na, yung sariling kaugalian na, at tradisyong gawa ng mga tao na ang ating magiging sukatan at pamantayan ng kabanalan at pagsunod sa Diyos. Sa halip na kung ano yung dapat na malinaw na sinasabi ng Biblia. Na ang panukat na natin kapag hindi tayo naging maingat, kung ang isa ba ay mananampalataya o hindi, susukatin na natin sa ayon lamang sa sarili nating pamantayan at hindi na sa malinaw na sinasabi ng Biblia. Ang isang mahalagang aral na maaari nating matutunan sa baging ito ay hindi po lahat ng relihiyosong alituntunin at pamantayan ng mga simbahan agad-agad na itong alituntunin at pamantayan ng Diyos. Para sa mga Pariseo, ang ginagawa ng mga alagad, paglabag sa Sabat, sapagkat itinuturing po ng mga Pariseo na isang anyo ng pag-aani yung ginagawa ng mga alagad. Pero sa tugon ni Jesus, makikita natin sa mga susunod na talata, hindi tinanggap ng Panginoon ang kanilang maling paggamit ng Sabat o maling paggamit ng kautusan bilang pamantayan ng tunay na pagsunod sa Diyos. Hindi naman sinasabi po ni Jesus na walang halaga ang kautusan o kaya mali ang kautusan ng Diyos, kundi ang kinakaharap dito ng Panginoon, maling paggamit ng kautusan. Muli po, para sa atin ngayon, maging maingat tayo. Ang itinuturo ba natin, malinaw na aral mula sa Biblia? O baka iyan ay gawa ng tao na alituntunin lamang at nakasanayan lang natin? Kaninong panig ba ang sinusundan natin? Sa mga Pariseo ba?
o sa ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin na ang tunay at tapat na pamumuhay na may kabanalan, hindi po yan nasusukat sa dami ng mga sinusunod na alituntunin at sinusunod na tradisyong gawa lamang ng tao, kundi ang kabanalan dapat na nakaugat sa pagsunod sa Diyos na naaayon sa malinaw na nakasulat sa Biblia. At upang sagutin po ang mga Pariseo, hindi nakipagtalo si Jesus sa kanilang interpretasyon sa kautusan. Sa halip, nagbigay ang Panginoong Hesus ng isang halimbawa mula mismo sa kautusan. Ito yung kalawang punto ng ating aralin. Ipinakita ni Jesus na ang Sabat ay may layunin para sa tao. O sa mas direktang punto mula sa mga talata ay ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Sinabi ni Jesus sa verse 25, Marcos chapter 2, at sinabi niya sa kanila, kailanman ba'y hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagutom at nangailangan ng pagkain? Ang sagot dito ni Jesus nakatala sa kasulatan. Kung sa atin po ngayon, biblikal ang naging tugon ni Jesus sa tanong ng mga Pariseo. Ano po ba yung ginawa ni David at ng kanyang mga kasamahan ayon sa kanilang pangangailangan? Verse 26, kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos noong si Abiatar ang pinakapunong pari at kumain siya ng tinapay ng paghahandog na hindi ipinahihintulot kainin maliban ng mga pari lamang at binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Yung tugon ni Jesus, isang pangyayari mula sa buhay ni David. Ang pinanggalingan po ng salaysay na ito ay mababasa natin sa unang Samuel chapter 21 sa verse 1 hanggang verse 6. Si David ay nasa isang kalagayan ng matinding pangangailangan. Nagugutom siya, humingi siya ng pagkain, at sa lugar na napuntahan ni David, ang meron lamang ay tinapay na handog. Tinapay na inilalagay sa harapan ng Panginoon at karaniwang para lamang sa mga pare o sa mga saserdote lamang yon. Sa pagkakataong ito, ibinigay ng punong pari kay David at nagkaroon din yung mga kasama niya ng tinapay na handog. Ayon sa kautusan nila, hindi ito ipinapahintulot pero ibinigay ng punong pari kay David. Yan ang naging sagot ni Jesus sa tanong ng mga Pariseo kung bakit ginagawa ng mga alagad ang pamimitas ng uhay kahit araw ng Sabat. So dito po, hindi ginagamit ni Jesus ang ginawa ni David para sabihin na maaari nang baliwalain yung kautusan kapag may pangangailangan. Hindi po ganon. Sa halip, ginamit ni Jesus ang isang pangyayari na nasa kasulatan upang ipakita na mga utos ng Diyos ay hindi dapat ipakahulugan sa paraang salungat sa layunin ng Diyos. Salungat sa tunay na pangangailangan ng tao. Nais pong ipakita ni Jesus sa mga Pariseo na hindi dapat gamitin ang kautusan sa paraang binabaliwala ang tunay na layunin ng Diyos. Ang argumento dito ay hindi dahil kumain si David ng tinapay na hindi naman ipinapahintulot na kainin nila, pwede nang labagin ang Sabat. Hindi po yun ang argumento dito. Na dahil nagutom si David, pwede nang labagin ang kautusan. Hindi ganon ang ibig sabihin natin dito. Hindi sinabi ni Jesus na walang halaga ang kautusan. Ang ipinapakita dito, hindi dapat maging legalistikong instrumento ang kautusan para hatulan ang isang gawaing hindi naman salungat sa layunin ng Diyos. Kasi di ba, nagtatanong yung mga Pariseo na, bakit nila ginagawa? Yung mga yan, bawal yan. Ang pagsunod sa Diyos, hindi simpleng makasunod na lamang sa mga tuntunin kahit hindi nagiging makatao at walang pag-unawa sa puso na mas pinapahalagahan o yung mas binibigyang halaga ay yung basta masunod ang alituntunin kahit na hindi makatao, kahit na hindi na nauunawaan sa puso. Ang mahalaga, makasunod. Ang ating Diyos po, hindi naghahanap ng pagsunod ng wala sa puso,
at hindi makatao. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng isang panlabas na pagsunod lamang, na basta makasunod lamang. At ang prinsipyo ng tamang pag-unawa sa kautusan, makikita natin sa ibang bahagi ng kasulatan, hindi hinahanap ng Diyos ang panlabas na pagsunod na hiwalay sa tamang pagkakakilala sa Kanya. Ito pa yung paulit-ulit na mensaheng mababasa natin sa banal na kasulatan. Halimbawa, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Oseas, Hosea chapter 6 verse 6, sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay, ng pagkakilala sa Diyos kaysa sa mga handog na sinusunog. Ito yung problema ng mga Pariseo. Naging mas mahalaga sa kanila yung kanilang interpretasyon ng gawain sa araw ng Sabat kaysa sa taong nangangailangan. Dapat tandaan na ang Sabat hindi ginawa para maging pasanin ng tao. Pagkatapos po ng halimbawa ni David, yung nangyari kay David, ito yung kasunod na sinabi ni Jesus. At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. That the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Pansinin po natin yung pagkakasunod ng sinabi ni Jesus. Ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Ibig sabihin, ang Sabbath hindi ibinigay ng Diyos para maging pasaning magpapahirap sa tao. Ito ay bahagi ng mabuting layunin ng Diyos para sa kanyang bayan. Ginawa para sa tao. Muli, hindi sinasabi ni Jesus na walang halaga yung Sabat. Sa halip, ibinabalik ni Jesus sa tamang layunin ang Sabat. Ito ay ibinigay ng Diyos hindi bilang gagamiting sandata ng tao para hatulan ang kapwa. May layunin po ang Diyos sa pagbibigay ng kautosang ito. Ang Sabat ay isang kautusan ng Diyos sa kanyang bayan para sa pamamahinga at para sa pagpapala. Hindi isang instrumento para sa mga tao na pahirapan ang mga tao at bigyan ng mabigat na pasanin para makasunod sa mga relihiyosong tuntunin. Ang problema ng mga Pariseo, binaliktad nila yung sinasabi dito ni Jesus. Kaya sa halip po na pagpapala ang Sabat, naging pasanin pa ito ng mga tao. Sa halip na tulungan ang mga tao na magpahinga at maglaan ng oras sa Diyos, naging dahilan pa ito para husgahan at tingnan na nagkakasala ang iba. Paalala sa atin mga kapatid, ang problema po hindi ang pagkakaroon ng tradisyon, kundi kapag ang tradisyon ng tao ay naging mas mahalaga na kaysa sa layunin ng Diyos, na ginagamit na ito para baluktutin yung malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Nawawala na po yung tunay na kahulugan ng tapat at totoong pagsunod sa Diyos. Sa bahaging ito ng ating aralin, mahalagang maunawaan na ang halimbawa ni David, mas malakas na argumento kaysa sa ginawa ng mga alagad. Si David po, nakita natin na lumabag sa kautusan sa pagkain ng tinapay na handog. Kasi nakalaan lamang yon para sa mga saserdote, para sa mga pare. Pero sa kabila noon, hindi siya hinatulan ng Diyos. Dahil ang pangangailangan at kalagayan ni David ay totoo. May totoong pangangailangan sila. Ngayon, kung pinahintulutan ng Diyos si David sa kanyang pangangailangan, pero malinaw sa kautusan nila na hindi dapat silang kumain noon, kung yon pinahintulutan ng Diyos, hindi ba lalong dapat unawain ng mga Pariseo yung pangangailangan ng mga alagad ni Jesus? Ang prinsipyo po, ang awa ng Diyos ay higit kaysa sa ritual, tradisyon, o kaya alituntuning gawa lamang ng tao. Sa kasunod na punto, sa ikatlo, si Jesus ang Panginoon ng Sabat. Basahin natin ang verse 28. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Ito po yung huling talata at isa sa pinakamahalagang pahayag dito sa buong chapter 2 sa Ebanghelyo ayon kay Marcos. Pansinin po natin yung salitang Lord o kaya Panginoon. Hindi lamang sinabi ni Jesus na alam niya
kung paano dapat sundin ang Sabat. Hindi lamang sinabi ni Jesus na tama ang kanyang interpretasyon. Ang sinabi niya, ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Pinapakita nito ang natatanging otoridad ni Jesus ng layunin ng Sabat. O kaya, si Jesus ang may karapatang magpaliwanag ng tunay na layunin ng Sabat sapagkat si Jesus ang anak ng tao. Si Jesus ang Son of Man. Ang anak po ng tao ay titulong ginagamit dito ni Jesus para sa kanyang sarili. No, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Ano nga ba ibig sabihin nitong Son of Man? May mahalagang background ito sa Daniel chapter 7, sa verse 13 at verse 14, kung saan nakita ni Daniel ang isang tulad ng anak ng tao na binigyan ng paghahari, binigyan ng kaluwalhatian at isang kahariang hindi lilipas. Yan yung pangitain ni Daniel. Basahin po natin itong verse 14. Binigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Ang tinutukoy po dito na siya, binigyan siya o him ay ang anak ng tao. Kaya nang gamitin ni Jesus ang titulong anak ng tao. Dapat makita natin ito. Ano ba yung ibinigay sa anak ng tao? Hindi ito simpleng paraan lamang ng pagtukoy sa sarili ni Jesus. Ito po ay bahagi ng kanyang pagpapakilala sa kanyang otoridad, sa kanyang kapangyarihan, katayuan, kaluwalhatian, at pagkakakilanlan. Kaya sa Marcos chapter 2, hindi natin nakikita ang isang ordinaryong guro na nakikipagtalo sa mga Pariseo tungkol sa isang religious rule. Kundi ang nakikita natin ay si Jesus na may otoridad, no? Anak ng tao. May otoridad na magpaliwanag ng Sabat at ibalik ang Sabat sa layunin kung bakit ito ibinigay ng Diyos sa tao. Hindi lamang ipinakita ni Jesus kung paano dapat maunawaan ng Sabat. Ipinapakilala pa niya kung sino siya, ang anak ng tao na may otoridad maging sa Sabat. Ang Sabat po itinakda ng Diyos. At ngayon, yung anak ng tao nagpapahayag na siya ang Panginoon nito. At alam po natin kung kanino tayo dapat makinig, hindi sa mga Pariseo, kundi dapat tayong makinig sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. At kung babalikan natin yung mga nauna pa nating mga dati nating pinag-aralan dito sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, mapapansin nating lalong lumilinaw ang otoridad ni Jesus sa maraming pagpapahayag at pangangaral ng Panginoon. Sa Marcos chapter 1, nakita natin ang kanyang otoridad sa pagtuturo at otoridad sa masasamang espiritu. Sa Marcos chapter 2, sa verse 1 hanggang verse 12, nakita natin yung kanyang otoridad na magpatawad ng kasalanan. Sa verse 13 hanggang verse 17 ng Marcos chapter 2, nakita natin yung otoridad ni Jesus, yung pagtawag niya kay Levi at sa kanyang pakikitungo sa mga itinuturing na makasalanan sa lipunan. At sa Marcos chapter 2 verse 18 hanggang 22, pinakita ni Jesus ang kanyang pagdating ay nagdadala ng bagong tipan at ang kanyang pagdating ay nagdadala ng bagong buhay. At ngayon, dito sa ating pinag-aralan sa Marcos chapter 2 verse 23 hanggang verse 28, ipinahayag ni Jesus na maging ang Sabat ay nasa ilalim ng kanyang otoridad. Si Jesus ang Panginoon ng Sabat. Lalo pong lumilinaw ngayon kung sino si Jesus, na hindi lamang siya talaga isang guro na nagbibigay ng panibagong interpretasyon, kundi siya ang Mesyas, ang anak ng tao, at Panginoon maging ng Sabat.
Again, sa pag-aaral na ito, hindi natin sinasabing hindi na mahalaga ang Sabat. Hindi naman ganon. Yung tuwirang sinasabi ng mga talata. At hindi rin naman natin sinasabi na dapat sundin ang Sabat sa eksaktong paraan, eksaktong anyo, at eksaktong lituntunin kung paano ito ibinigay sa lumang tipan, sa Old Covenant, bilang tipan ng Diyos sa bansang Israel. Ang punto po ng teksto, hindi simpleng may Sabat ba laban sa wala ng Sabat. Ang punto po ay ang mga Pariseo maling ginagamit ang Sabat at si Jesus ang may otoridad na ipakita yung tunay na layunin ng Sabat. Hindi winawalang bahala ni Jesus ang kautusan. Sa halip po, ipinapakita niya na ang interpretasyon ng mga Pariseo hindi kumakatawan sa tunay na layunin ng Diyos sa pagkakaloob ng kautusan o ng Sabat. At higit sa lahat, ipinapakilala ni Jesus kung sino talaga siya. Siya ang Panginoon ng Sabat. Mga kapatid, dito natin nakikita ang tunay na usapin sa Marcos chapter 2 verse 23 hanggang 28. Hindi lamang tungkol sa pamimitas ng uhay o tungkol sa kung ano yung maaring gawin at hindi maaring gawin kapag araw ng Sabat. Yung mas malalim na usapin tungkol sa kung sino yung ating kinikilalang may pinakamataas na otoridad. Ang ating sariling interpretasyon ba? Ang tradisyon ng tao ba? O si Jesus na ipinapahayag dito na Panginoon ng Sabat? Pinakita ni Jesus na ang Sabat hindi dapat gamitin para gawing pasanin at pabigat sa tao. At ang salita ng Diyos ay hindi dapat baluktutin para suportahan yung sariling pamantayan, yung pansarili at galing lamang sa taong pamantayan. Sa halip, dapat nating kilalanin ang Panginoon ng Sabat at unawain ang kanyang salita ayon sa layunin ng Diyos. Bago natin tapusin ang ating pag-aaral, balikan natin yung tatlong mahalagang katotohanan ng ipinakita sa atin ng mga talata, mga piling talata dito sa Marcos chapter 2. Tingnan natin kung ano yung dapat nating or dapat nitong baguhin sa ating sariling pamumuhay bilang tayo po ay mga tagasunod ni Kristo. Mula sa pamimitas ng uhay, mula sa halimbawa ni David hanggang sa mismong pahayag ng Panginoong Hesus, iisa ang ipinakikita sa atin ng teksto. Hindi ang tradisyon ng tao ang pinakamataas na pamantayan, kundi ang otoridad ng Diyos at si Jesus mismo ang nagpapahayag na siya ang Panginoon ng Sabat. Ito po yung tatlong mahalagang katotohanan. Una, ang salita ng Diyos ay hindi dapat palitan ng tradisyon ng tao. May pagkakaiba ang malinaw na utos ng Diyos at ang mga pamantayang idinagdag ng tao. Kailangan nating maging maingat para hindi natin ituring na utos ng Diyos ang isang bagay na hindi naman malinaw at direktang itinuturo ng Biblia. So, wag nating ipantay sa salita ng Diyos ang tradisyon at sariling pamantayang gawa ng tao lamang. Kalawa, ang layunin ng Diyos ay hindi upang gawing pasanin ang pagsunod. Ang Sabat ay ginawa para sa tao. Ang mga utos ng Diyos ay hindi ibinigay upang ang tao ay magkaroon lamang ng panlabas na paniniwala at panlabas na pagsunod, kundi ibinigay ang kautusan upang mamuhay ang mga tao sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Unawain po natin ang layunin ng Diyos sa kanyang mga utos. Number 3, si Jesus ang Panginoon ng Sabat. Ito yung ikatlo at pinakamahalaga. At kung si Jesus ang Panginoon, siya ang dapat maging sentro. Kung si Jesus ang Panginoon, dapat siya ang sentro ng ating pananampalataya. Hindi yung ating sariling kaya relihiyosong gawain. Hindi yung ating tradisyon o sariling pamantayan ng kabanalan, kundi si Kristo. Si Jesus ang Panginoon ng Sabat. Mga kapatid, maaaring marami na tayong alam tungkol sa Biblia.
maaring marami na tayong narinig na aralin o sermon o teksto. At maaring matagal na rin tayong dumadalo sa mga pagsamba, panambahan, mga pagtitipon ng iglesia. Maraming alam na tayo or marami na tayong natutunan at mga nagawang gawain para sa Panginoon. Pero ang pinakamahalagang tanong ay, hindi gaano karami yung nagawa natin, kundi sino ba talaga yung Panginoon ng buhay natin. Dahil maaaring maging abala tayo sa mga bagay na panrelihiyon. Maaaring maging abala tayo sa mga panlabas na gawain. Pero hindi naman nagpapasakop at hindi naman tunay at lubos na nagpapailalim sa otoridad ni Kristo. Dito sa Marcos chapter 2, sa verse 28, malinaw po yung pahayag. Ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Kaya wag nating hayaang ang mga tradisyon o sistema o sariling pamantayan natin ang maging sentro ng ating pananampalataya. Si Jesus ang sentro. At kung si Kristo ang Panginoon, ang atin pong pagsunod hindi dapat manggaling sa takot sa tao o sa pagnanais na magmukhang mabuti o magmukhang banal. Dapat itong manggaling sa pagkilala kay Jesus. Dapat itong manggaling sa pagtitiwala sa Kanya at sa pagpapasakop sa Kanyang salita. Hindi tayo tinatawag para maging alipin ng relihiyosong sistema. Tinatawag tayo para maging mananampalataya upang kilalanin at sundin ang Panginoon. At ang Panginoong ito ay si Hesukristo, ang anak ng tao, ang Mesyas, ang Panginoon ng Sabat. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sumainyo po ang biyaya ng salita ng Diyos.